Akala ko ikaw ang anghel na nagligtas sa aking mga anak, ngunit ikaw pala ang halimaw na sumisira sa kanilang buhay. Habang nilulunod mo ako sa iyong mga matatamis na salita, unti-unti mo palang pinapatay ang kaluluwa ni na Angelo at Sofia. Wala kang puso. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng kinuha mo. Handa na akong sunugin ang iyong mga kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na demonyo sa likod ng iyong magandang mukha? Sana hinayaan ko na lang kayong mamatay sa kamay ng mga kidnapper noon. Wala kang kwentang bata ka. Sinira mo ang pinakamahal kong damit. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na humiwa sa tahimik na pasilyo ng malaking mansyon. Matalim, malupit, at walang bahid ng anumang pagmamahal. Sa labas ng nakangangang pinto ng silid palaruan, nakatayo si Antonio. Mahigpit ang kanyang hawak sa isang malaking palumpon ng mga mamahaling pulang rosas. Maaga siyang umuwi mula sa kanyang kumpanya. Dala ang pananabik na sorpresahin ng kanyang asawang si Imelda para sa kanilang anibersaryo. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng isang masayang tahanan, ng mga yakap ng kanyang dalawang anak, at ng matatamis na ngiti ng babaeng nagligtas sa kanilang buhay. 2 taon na ang nakararaan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang katotohanang susunog sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang bumitaw ang kanyang mga daliri mula sa makintab na balot ng mga bulaklak. Tuluyang nahulog ang mga rosas sa makapal na karpet. Nagkalat ang mga pulang talulot na tila mga patak ng dugong sumisimbolo sa pagkawasak ng kanyang inakalang perpektong mundo. Walang lumabas na tinig mula sa kanyang lalamunan na tila biglang natuyo. Naging malamig ang kanyang buong katawan, tila yelo na gumagapang sa kanyang mga ugat habang pinagmamasdan ng eksena sa loob ng silid. Nakita niya si Angelo, ang kanyang 7 taong gulang na anak, na nakayuko at nanginginig ang buong katawan. Nakaharang ang maliit na braso ng bata upang protektahan ang nakababatang kapatid na si Sofia na nakasiksik sa isang sulok, basang-basa ng luha ang pisngi, ngunit walang anumang hikbing inilalabas. Sa harap nila ay si Imelda, ang mukhang laging maamo sa tuwing kaharap si Antonio, ngunit ngayon ay baluktot sa labis na galit. Walang awang inapakan ng matulis na takong ng sapatos ni Imelda ang maliit at kulay rosas na laso sa buhok ni Sofia na nahulog sa sahig. Ang laso na yon ay mismong si Antonio ang bumili noong nakaraang linggo bilang gantimpala sa pagiging mabait ng anak. Nadurog ang palamuti kasabay ng pagkadurog ng puso ng isang ama na nakasaksi sa pagmamalupit na matagal na palang nangyayari sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Akmang hahakbang na sana si Antonio upang harapin ang asawa nang biglang magliwanag ang screen ng telepono ni Imelda na nakapatong sa malapit na mesa. Isang paulit-ulit na himig ng tawag ang pumutol sa tensyon sa loob ng silid. Mabilis na nag-iba ang timpla ng mukha ni Imelda. Padabog niyang kinuha ang telepono at sinagot ito. Hindi sinasadyang napindot ang loudspeaker dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay sa galit. Ano ba, Ricardo? Bakit ka ba tawag ng tawag? Naiinis na bungad ni Imelda. Baka sangka ba sa kanyang boses. Mula sa kabilang linya, isang magaspang na boses ng lalaki ang umaling-awngaw. Kailangan ko ng pera, Imelda. Ubos na ang ibinigay mo sa akin nung 1 buwan. O baka gusto mong pumunta ako dyan at ipaalam sa pinakamamahal mong asawa kung paano natin plinano ang pekeng kidnapping ng mga anak niya 2 taon na ang nakakalipas. Ang galing mong umarte bilang bayaning ina na sumagip sa kanila. Sana mabayaran mo naman ng tama ang direktor ng palabas mo. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Antonio. Pinagkaitan siya ng hininga. Ang babaeng sinamba niya, ang babaeng pinakasalan niya dahil sa labis na utang na loob sa pagliligtas sa kanyang mga anak, ay ang mismong halimaw na nagplano ng pinakamalaking bangungot sa buhay nila. Isa lamang palang bitag ang lahat upang makapasok ito sa kanyang pamilya at makuha ang kanyang yaman.
Sa pilit na pagpipigil ni Antonio na sumabog, natuon ang kanyang paningin sa leeg ng kanyang anak na si Angelo, na bahagyang bumuka ang kwelyo ng damit dahil sa pagyuko. Mula sa siwang na yon, nakita ng kanyang mga mata ang nag-ubing mga pasa sa balat ng musmos. Mga marka ng palihim na pananakit, mga latay na itinago sa likod ng malalaking damit. Naramdaman ni Antonio ang matinding pagkirot sa kanyang dibdib, tila isang kalawangin na patalim na dahan-dahang ibinabaon at pinipilipit sa kanyang puso. Bumigat ng husto ang kanyang paghinga, pilit nilalabanan ang pag-agos ng mga luhang puno ng pagsisisi at galit sa kanyang sarili. Paano siyang naging bulag sa lahat ng ito? Paano niyang nagawang ipagkatiwala ang mga inosenteng anghel sa isang demonyo? Bumalik ang tingin ni Antonio kay Imelda nang ibaba nito ang telepono. Nakita niya ang pamumutla at takot sa mga mata ng babae, hindi dahil sa awa sa mga bata, kundi dahil sa bantang natanggap nito. Unti-unting umatras si Antonio patungo sa dilim ng pasilyo, palayo sa pintuan. Hindi pa ito ang tamang oras upang sumugod. Ang kalaban ay nasa loob ng kanyang bahay, hawak ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Sa bawat mabigat na hakbang niya papalayo, isang katanungan ang patuloy na umuukit at nagpapadugo sa kanyang isipan. Paano niya yayakapin ang katotohanang ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ay ang mismong lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng kanyang mga anak, at hanggang kailan niya kayang tiisin ang sakit na ito upang maihanda ang pinakamatinding pagbawi sa lahat ng ninakaw nito sa kanila. Pilit na itinago ni Antonio ang panginginig ng kanyang mga kamay habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Sa loob ng silid-aralan kanina, tila namatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Ang bawat maling hakbang ay maaaring maglagay sa panganib sa buhay ni na Angelo at Sofia. Kailangan niyang maging mapagmatyag, kailangang maging mas matalino kaysa sa ahas na naninirahan sa kanyang sariling tahanan. Naghahanda na ang hapagkainan para sa hapunan. Ang bango ng nilutong sinigang at pritong isda ay humahalimuyak sa buong mansyon. Ngunit para kay Antonio, ang amoy na yon ay tila laso na sumasakal sa kanyang hininga. Pumasok siya sa silid kainan at dinatnan si Imelda na masayang nag-aayos ng mga plato. Suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Ang ngiting dati ay nagbibigay kay Antonio ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pandidiri. Hon, ang aga mo yata today. Happy anniversary! Sayang, hindi mo naabutan ng mga kids kanina. Medyo makulit sila, kaya pinagpahinga ko muna. Malambing na sabi ni Imelda habang papalapit sa kanya upang humalik sa pisngi. Nanigas ang katawan ni Antonio. Ang haplos ng labi ni Imelda sa kanyang balat ay tila uling na nagbabaga. Nandidiri siya sa bawat sentimetro ng pagkakalapit nila. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Isang tuyot at pilit na ngiti. Oo, medyo natapos agad ang meeting sa opisina. Nasaan ang mga bata? Gusto ko silang makasama sa hapunan. Tinawag ni Imelda ang mga bata. Bumaba sina Angelo at Sofia na tila mga aninong dahan-dahang gumagalaw sa hagdan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa sahig, umiiwas sa anumang tingin na maaaring magmula sa kanilang ama o sa kanilang inahan. Habang kumakain, ang katahimikan sa hapag ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtama ng mga kubyertos sa mga porselanang plato. Isang tunog na nagpapaalala kay Antonio kung gaano sila kahiwalay sa isa't isa sa kabila ng pagiging magkasama sa iisang mesa. Angelo, kainin mo itong gulay. Di ba sabi ko sa'yo, kailangang maging malakas ka? Sabi ni Imelda sa isang tinig na, kunwari, ay puno ng pag-aalaga. Ngunit nakita ni Antonio ang pagkislap ng banta sa mga mata nito. Napansin ni Antonio ang biglang pagpihit ng balikat ni Angelo.
Ang maliit na kamay ng bata na may hawak na kutsara ay nagsimulang manginig ng husto. Ang bawat butil ng kanin ay tila nagiging maliliit na bato sa lalamunan ng bata. Hirap siyang lumunok, tila may nakabara na takot sa kanyang dibdib. Hindi nakaligtas sa paningin ni Antonio ang paraan ng pagtingin ni Angelo kay Imelda. Ito ay hindi tingin ng isang anak sa kanyang ina, kundi tingin ng isang biktima sa kanyang berdugo. Pagkatapos ng hapunan, habang abala si Imelda sa pakikipag-usap sa telepono sa kusina, palihim na pumasok si Antonio sa silid ni Angelo. Ang kwarto ay madilim. Tanging ang liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng anino sa paligid. Nakita niya ang kanyang anak na nakahiga, nakatalikod at tila natutulog na. Ngunit alam ni Antonio, nagising ito dahil sa impit na paghikbi na kanyang naririnig. Lumapit siya at dahan-dahang umupo sa tabi ng kama. Angelo, anak. Bumangon ng bata, bakas ang gulat at takot sa kanyang mga mata. Agad nitong hinila ang manggas ng kanyang pantulog upang itago ang kanyang mga braso. Ang reaksyong yon ay tila isang sampal sa mukha ni Antonio. Ang sarili niyang anak ay natatakot sa kanya. O marahil, natatakot na makita niya ang katotohanan. Sa ilalim ng kama, napansin ni Antonio ang isang dulo ng papel na lumalabas mula sa isang lumang notebook. Dahan-dahan niya itong kinuha sa kabila ng pag-aalinlangan ni Angelo. Pagbuklat niya sa pahina, nadurog ang huling piraso ng puso ni Antonio. Hindi ito simpleng guhit ng isang bata. Ang drawing ay nagpapakita ng isang malaking itim na figura na may mahahaba at matatalim na kuko. Nakatayo sa ibabaw ng dalawang maliliit na bata na nakakulong sa isang madilim na hawla. Sa itaas ng figurang yon, nakasulat ang salitang nanay. Sa pulang kulay, tila badugo ang mga letra na nagsusumamo ng saklolo. Niyakap ni Antonio ang notebook sa kanyang dibdib. Ang bawat guhit ay tila nararamdaman niyang humihiwa sa kanyang sariling balat. Ang kanyang anak ay hindi nakakapagsalita. Ngunit ang mga papel na ito ang nagsisilbing sigaw ng kanyang nadudurog na kaluluwa. Tiningnan niya si Angelo na ngayon ay tahimik ng lumuluha. Ang mga mata nito ay puno ng pagtatanong, "Papa, kailan mo ba kami ililigtas?" Tumayo si Antonio, dala ang notebook at ang bigat ng mundong kanyang pinabayaan. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, lalong tumitibay ang kanyang desisyon. Ang pag-ibig na dati niyang nararamdaman para kay Imelda ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ngunit sa likod ng galit na yon, may isang takot na unti-unting namumuo sa kanyang isipan hanggang saan pa ang kayang gawin ni Imelda kapag nalaman nitong alam na niya ang lahat at gaano pa karaming lihim ang nakatago sa likod ng mga pader ng mansyong ito na tila naging isang magarang libingan para sa kanyang mga anak. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay simbolo ng tagumpay ni Antonio ay tila naging mga matang mapanghusga sa kanyang pananahimik. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, hindi siya nagbukas ng ilaw. Hinayaan niyang balutin siya ng kadiliman habang nakatanaw sa malawak na hardin mula sa bintanang salamin. Ang kanyang puso ay tila isang relo na dahan-dahang tumitigil ang bawat detalyeng mekanikal, mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Isang estranghero ang nakatayo sa labas ng malaking tarangkahan. Sa gitna ng mahinang liwanag ng poste ng kuryente, nakita ni Antonio ang isang lalaking gusgusin. May suot na kupas na jacket at tila balisa. Ang presensya nito ay tila isang mantsa sa malinis at marangyang komunidad ng Forbes Park. Nakita ni Antonio ang paglabas ni Imelda mula sa pinto ng mansyon. Nagmamadali ang kanyang mga hakbang, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid, tila isang magnanakaw na natatakot mahuli sa sariling tahanan. Dahan-dahang binuksan ni Antonio ang bintana ng bahagya, sapat lamang upang marinig ang bulong ng gabi. Ang mahinang paggalaw ng mga dahon ng puno ng narra ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. "Ano na naman ang ginagawa mo rito, Ricardo?"
Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapakita sa bahay na ito. Ang boses ni Imelda ay puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Huwag mo akong sigawan, Imelda. Baka makalimutan mong kung wala ako, hindi ka magiging reyna ng mansyong ito. Ang tugon ng lalaking tinawag niyang Ricardo. Ang boses nito ay may tonong mapang-uyam. Tila may hawak na kadena sa leeg ng babae. Kailangan ko ng kalahating milyon. Ngayon din, ubos na ang pinatatalo ko sa kasino. Wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Ang akala mo ba ay madaling kumuha ng pera kay Antonio? Ang boses ni Imelda ay nagiging desperado. Iyan ang problema mo, hindi akin. Ang hawak kong recording ng usapan natin bago mo isalba ang mga bata. Sakuta ko. Alam mo kung anong halaga niyan sa asawa mo. Isang pindot ko lang sa cellphone na ito, babalik ka sa putikan, Imelda, kaya wawag mo akong subukan. Napahawak si Antonio sa gilid ng mesa ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-bundo ng daliri. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang malakas na hampas sa kanyang pagkatao. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang inaakala. Hindi lamang pala kasapakat si Imelda, kundi siya ang utak ng lahat. Ang pagmamahal na ibinigay ni Antonio, ang tiwalang ipinagkaloob niya, ay naging puhunan ng babaeng ito sa isang madugong negosyo ng panlilinlang. Nakita ni Antonio ang mabilis na pagpasok ni Imelda sa bahay. Nagtago siya sa anino ng pasilyo nang marinig niya ang pagpihit ng pinto ng kanyang silid-aralan. Mula sa siwang, nakita niya si Imelda na nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ang kanyang drawer kung saan nakatago ang mga checkbook para sa pondo ng kumpanya. Walang pag-aalinlangan na pinirmahan ni Imelda ang tseke, ginagaya ang pirma ni Antonio na tila ba matagal na niya itong pinag-eensayuhan. Ang bawat kilos ni Imelda ay puno ng kasakiman. Ang kanyang mukha na dati ay mukhang anghel sa paningin ni Antonio ay tila naging isang maskara ng demonyo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Pagkatapos makuha ang pera, mabilis siyang bumalik sa labas upang ibigay ito sa lalaking naghihintay. Nang makaalis ang lalaki at muling pumasok si Imelda sa mansyon, dahan-dahang lumabas si Antonio mula sa kadiliman. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagsuot ng singsing sa daliri ng isang traidor. Naramdaman niya ang isang matinding pag-asam na sumigaw na ilabas ang lahat ng puot, ngunit ang mukha ni na Angelo at Sofia na mahimbing na natutulog sa kabilang silid ang nagpigil sa kanya. Utang na loob. Ang bulong ni Antonio sa kanyang sarili. Ang salitang dati ay dahilan ng kanyang katapatan kay Imelda ay naging isang sumpa. Habang pinapanood niya si Imelda na umaakyat sa hagdan na tila walang nangyari, suot muli ang kanyang mapagpanggap na mukha. Isang bagong panganib ang sumagi sa isipan ni Antonio. Kung kaya ni Imelda na lantarang magnakaw at makipagsabwatan sa isang kriminal, ano pa ang kaya niyang gawin kapag naramdaman niyang nasusukol na siya? At sino pa ang ibang taong nakatago sa madilim na nakaraan ni Imelda na maaring maging banta sa buhay ng kanyang mga anak? Bakit ka ba ganyan makatingin, Antonio? Parang hindi mo na ako kilala. May nagawa ba akong mali? Ang malambing at tila nagtatampong tinig ni Imelda ay bumasag sa katahimikan ng kanilang silid. Nakatayo siya sa harap ng salamin, dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang ritual ng paglilinis, isang balat kayo upang itago ang mantsa ng kanyang budhi. Sa kabilang dako, nakaupo si Antonio sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa asawa, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa madilim na tagpo sa tarangkahan kagabi. Pagod lang ako, Imelda. Maraming iniisip sa opisina. Maikling tugon ni Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon, walang buhay at walang emosyon. Pinilit niyang huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga panga sa tindi ng pagkamuhing nararamdaman. Lumapit si Imelda at lumuhod sa harap niya. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa tuhod ni Antonio. Hon,
I know you're stressed, pero pati sa amin ni na Angelo at Sofia, nagiging malamig ka na. Alam mo naman na ginagawa ko ang lahat para maging perpekto ang pamilyang ito, di ba? I'm doing my best para maging mabuting stepmother sa kanila, kahit na minsan ay napakahirap. Ang salitang mabuting stepmother ay tila isang laso na napumasok sa pandinig ni Antonio. Gusto niyang isigaw ang lahat ng alam niya. Gusto niyang itanong kung anong klase ng kabutihan ang magplano ng pagkidnap sa mga bata. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nanatili siyang estatwa sa ilalim ng mapanlinlang na haplos ng babae. Lumipas ang mga oras at dumating ang tanghalian. Nagpasya si Imelda na dalhin ang mga bata sa hardin upang maglaro. Isang palabas na alam ni Antonio na para lamang sa kanyang mga mata. Mula sa balkonahe, pinanood niya ang eksena. Nakita niya si Sofia na pilit na pinatatakbo ang kanyang maliit na manika habang si Angelo ay nakaupo lamang sa damuhan, tila isang ibon na may bali ang pakpak. Bigla, isang marahas na pagbagsak ng katawan sa damuhan-muhan ang bumasag sa katahimikan ng tanghali. Nakita ni Antonio si Imelda na dahan-dahang natumba. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang noo bago tuluyang nawalan ng malay. Isang matinis na sigaw mula sa mga katulong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Imelda! Mabilis na bumaba si Antonio. Pagdating niya sa hardin, nakita niyang nakahiga si Imelda, maputla at tila walang buhay. Sa tabi niya, nakatayo si Sofia na gulat, habang si Angelo ay nakatingin lamang sa kanyang inainahan. Ang mga mata nito ay walang bakas ng pag-aalala, kundi isang malalim na pagdududa. Binuhat ni Antonio si Imelda patungo sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa bigat ng katawan ng babae, kundi dahil sa bigat ng kasinungalingang pasan-pasan nito. Inilapag niya ito sa sofa at tinawagan ang kanilang family doctor. Paglipas ng ilang sandali, dahan-dahang imulat ni Imelda ang kanyang mga mata. Ang kanyang unang salita ay tila isang script mula sa isang drama. Ang mga bata. Nasaan ang mga bata? Okay lang ba sila? Huminga ng malalim si Antonio. Nasa kwarto na sila, Imelda. Bakit ka nahimatay? Siguro dahil sa sobrang pagod, Antonio. Pagsisimula ng kanyang gaslighting, ang boses ay tila isang biktima na nanginginig sa hina. Hindi na ako nakakatulog ng maayos dahil iniisip ko kung paano ko mas mapapalapit sa akin sina Angelo. Pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, hindi nila ako matatanggap. At ang mas masakit, pati ikaw, parang lumalayo na rin sa akin. Hindi ko kakayanin kapag tuluyan mong binawi ang tiwala mo, Antonio. Ikaw lang ang sandigan ko sa lahat ng ito. Umiyak si Imelda. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Tila agos na hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, nakita ni Antonio ang husay ng kanyang pagganap. Ginagamit ni Imelda ang sariling kahinaan bilang sandata upang makuha muli ang kanyang simpatiya. Gusto niyang maniwala na seryoso ito. Ngunit ang alaala ng pirma sa tseke at ang boses ni Ricardo ay nananatiling nakaukit sa kanyang utak. Magpahinga ka na muna. Tanging nasabi ni Antonio bago tumalikod. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang matinding pag-iisa. Sa loob ng kanyang sariling mansyon, ang bawat pader ay tila may tenga, at ang bawat hangin ay may dalang bulong ng panganib. Alam ni Antonio na ang nahimatay na si Imelda ay mas mapanganib kaysa sa Imelda na galit. Gagamitin nito ang pagkakataong ito upang maging martir sa paningin ng lahat, habang sa dilim, patuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga taong sumisira sa kanilang buhay. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Antonio si Nanay Rosa na nagpupunas ng sahig. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tingin na puno ng lihim at babala. May gustong sabihin ng matanda, ngunit mabilis itong yumuko nang marinig ang pagbukas ng pinto ng silid ni Imelda. Gaano karaming tao pa ang kontrolado ng babaeng ito sa ilalim ng kanyang bubong, at sino ang susunod
na itatumba ng kanyang mga kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa bawat hininga ni Antonio. Sa gitna ng hating gabi, habang ang buong mundo ay tila himbing na sa pagkakaidlip, nananatiling gising ang kanyang diwa, binabagabag ng mga anino ng pag-aalinlangan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang madilim na kalsada. Walang patutunguhan, kundi ang higit pang sakit. Naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kusina upang kumuha ng tubig nang mapansin niya ang isang mahinang liwanag na nagmumula sa silid ng mga katulong. Doon, nakita niya si Nanay Rosa, ang matandang tagapagsilbi na halos kasabay na ng mga pader ng mansyong ito sa tagal ng paninilbihan. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na silya. Yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay puno ng lumbay na hindi maipaliwanag. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ni Antonio, mabilis itong tumayo at akmang yuyuko bilang paggalang, ngunit pinigilan siya ng marahang kumpas ng kamay ng kanyang amo. Nanay Rosa, bakit gising pa kayo? Ang tanong ni Antonio sa isang pabulong na tinig. Natatakot na mabulabog ang tulog ng mga nasa itaas. Nanginig ang mga labi ng matanda. Tumingin siya sa paligid, sinisiguro na walang ibang nakikinig bago lumapit ng bahagya kay Antonio. Sir Antonio, hindi na po kinakaya ng konsensya ko ang tumahimik. Gabi-gabi po akong dinadalaw ng takot, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga bata. Naramdaman ni Antonio ang biglang pagtigas ng kanyang mga kalamnan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Mula sa bulsa ng kanyang suot na apron, inilabas ni Nanay Rosa ang isang maliit at gusot na notebook. Ang mga pahina nito ay tila nabasa ng tubig at muling natuyo. Dahilan, upang maging kulubot ang bawat papel. Nakita ko po ito sa basurahan sa labas ng kwarto ni Ma'am Imelda kaninang umaga. Itinapon niya ito pagkatapos niyang makitang sinusulatan ni Angelo. Dahan-dahang kinuha ni Antonio ang notebook. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang unang pahina. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya ang mga sulat kamay ng kanyang anak. Mga letrang hindi pa gaanong tuwid, ngunit bawat hagod ng lapis ay sumisigaw ng katotohanan. Setyembre 14, nagalit uli si nanay. Hindi ko naman sinasadya na matapon ang gatas, pero kinurot niya ako sa hita hanggang sa mag-asul. Sabi niya, kapag nagsabi ako kay Papa, kukunin siya ng mga masasamang tao at hindi na kami makikita ni Sofia. Binuklat ni Antonio ang susunod na pahina. Ang bawat salita ay tila isang latay na humahampas sa kanyang sariling balat. October 2. Gutom na kami ni Sofia. Sabi ni nanay, bawal kaming lumabas ng kwarto hanggat hindi dumadating si Papa. Nakita ko siyang kumakain ng masarap na cake, pero bawal daw kaming humingi dahil makulit daw kami. Papa, nasaan ka ba? Bakit ang tagal mong umuwi? Hindi na nakayanan ni Antonio ang susunod na mga pahina. Isinara niya ang notebook at napasandal sa pader. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang anak, ang kanyang panganay na si Angelo, ay nagdurusa sa gutom at pananakit habang siya ay abala sa pagpapatakbo ng kanyang imperyo, kampante sa akalang nasa mabuting kamay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sir? Ang basag na tinig ni Nanay Rosa ang pumutol sa kanyang paghihinagpis. Pinagbantaan po ni Ma'am Imelda ang pamilya ko sa probinsya. Sabi niya, papatayin daw niya ang kabuhayan namin kapag nagsalita ako. Pero hindi ko na po kayang makita na unti-unting namamatay ang saya sa mga mata ni na Angelo at Sofia. Patawarin niyo po ako sa pagiging duwag. Lumapit si Antonio at hinawakan ang balikat ng matanda. Wala kayong kasalanan, Nanay Rosa. Salamat sa pagtataya ninyo para sa mga anak ko. Hinding-hindi ko hahayaan na saktan pa niya kayo o ang pamilya ninyo. Bumalik si Antonio sa kanyang silid.
Dala ang notebook na tila naging pinakamabigat na ebidensya ng kanyang pagkukulang bilang ama. Humiga siya sa tabi ni Imelda na mahimbing na natutulog at may bakas pa ng tila anghel na nangiti sa mga labi. Ang bawat paghinga ng babae sa tabi niya ay nagdudulot sa kanya ng matinding pangingilabot. Sa gitna ng kadiliman, habang nakatitig siya sa kisame, naramdaman ni Antonio ang isang malamig na desisyon na namuo sa kanyang puso. Ang notebook na ito ang magiging mitya ng pagtatapos ng kaharian ni Imelda. Ngunit kasabay ng kanyang plano, isang bagong pangamba ang pumasok sa kanyang isipan. Biglang may narinig siyang marahang kaluskos mula sa kabilang panig ng kama. Dahan-dahang gumalaw si Imelda, tila nagising o nagpapanggap na gising. Sa ilalim ng kumot, mahigpit na hinawakan ni Antonio ang notebook. Pilit na itinatago ito mula sa paningin ng babaeng ngayon ay dahan-dahang bumabangon at tumititig sa kanya sa gitna ng dilim. Ang mga mata ni Imelda ay tila mga mata ng isang Manila na naghahanap ng anumang senyales ng pagbabago sa kanyang biktima. Antonio, bakit gising ka pa? Ang tanong ni Imelda, ang kanyang boses ay may halong tamis at isang panganib na hindi maipaliwanag. Sa tingin ko, Antonio, kailangan na nating ilayo muna si Angelo sa bahay na ito. Para na rin ito sa ikabubuti niya at lalo na para sa kaligtasan ni Sofia. Ang mga salitang binitiwan ni Imelda habang sila ay nag-aalmusal ay tila isang malakas na agos ng malamig na tubig na dumaan sa likuran ni Antonio. Ang marahang paglapag ng tasang porselana sa ibabaw ng marmol na mesa ay lumikha ng isang matunog na hudyat ng tensyon sa loob ng silid-kainan. Sa labas, ang sikat ng araw ay maliwanag, ngunit sa loob ng mansyon, ang bawat sinag ay tila hindi sapat upang tunawin ang namumuong yelo sa pagitan ng mag-asawa. Tiningnan ni Antonio si Angelo na nakaupo sa tapat niya. Ang bata ay tila naging isang estatwa. Ang hawak na tinidor ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at tumama sa gilid ng plato, ngunit hindi man lang kumurap ang bata. Ang kanyang maliliit na balikat ay lalong bumagsak. Tila ba handa na siyang lamunin ng sahig na kanyang tinititigan. Ilalayo. Anong ibig mong sabihin, Imelda? Ang tanong ni Antonio, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng kontroladong galit. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Tila ibinabaon ng kanyang mga kuko sa sariling palad upang huwag sumabog. May nahanap akong isang espesyal na paaralan sa labas ng Maynila. Isang boarding school para sa mga batang may behavioral issues. Paliwanag ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang hinahaplos ang buhok ni Sofia na abala sa pagkain. Antonio, nakikita mo naman ang kondisyon ni Angelo. Hindi siya nagsasalita, laging tulala, at ang mga drawing niya, nakakatakot. Paano kung bigla na lang siyang magwala at masaktan niya ang kapatid niya? O baka masaktan niya ang sarili niya? Hindi ko na kayang pasanin ang takot na yon gabi-gabi. Ang husay ng pagkakalatag ng bitag ni Imelda ay tila isang obra maestra ng kasamaan. Ginagamit niya ang kaligtasan ni Sofia upang itaboy ang panganay na anak ni Antonio. Gusto niyang burahin ang presensya ni Angelo sa mansyong yon dahil ang bata ang tanging saksi sa kanyang mga lihim na pananakit. Sa pagpapatapon kay Angelo sa isang malayo at saradong institusyon, tuluyan na niyang makokontrol ang pamilya de la Vega. Naramdaman ni Antonio ang bawat pintig ng kanyang ugat sa sentido. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang karayom na itinusok sa sugat na nilikha ng nabasa niyang diary kagabi. Alam niyang ang bawat pag-aalala ni Imelda ay lason, at ang bawat tulong na inaalok nito ay isang hatol ng kamatayan para sa kaligayahan ng kanyang anak. Kailan mo balak gawin ito? Tanong ni Antonio. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang mukha sa kabila ng bagyong nagaganap sa kanyang loob.
Nakipag-usap na ako sa administrator. Pwede na nila siyang kunin sa susunod na linggo. Sagot ni Imelda. Isang tagumpay ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Hon. Ako na ang mag-aayos ng lahat. Gusto ko lang namang maging normal muli ang buhay natin. Gusto ko lang na maging masaya ka. Tumingala si Angelo at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nagtagpo ang mga mata ng mag-ama. Ang mga mata ng bata ay hindi nagsusumamo. Ang mga ito ay puno ng isang malalim at madilim na pagtanggap. Tila ba sinasabi nitong, inaasahan ko na ito, Papa. Alam kong hindi mo ako kayang protektahan. Ang tinging iyon ang pinakamasakit na parusang natanggap ni Antonio sa buong buhay niya. Mas masakit pa sa pagkawala ng kanyang yaman o ng kanyang unang asawa. Ang makitang sumusuko na ang sariling anak sa kawalang pag-asa ay tila isang dambuhalang bigat na dumagan sa kanyang dibdib dahilan upang mahirapan siyang kumuha ng hangin. Tumayo si Antonio nang hindi tinatapos ang kanyang pagkain. Ang bawat hakbang niya palayo sa hapag ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang susunod na linggo ay masyadong malayo. Kailangan niyang hanapin ang paraan upang wasakin ang plano ni Imelda bago tuluyang mawala sa kanya ang kanyang anak. Ngunit habang paakyat siya sa kanyang opisina, narinig niya ang mahinang tawag ni Imelda mula sa ibaba. Isang boses na puno ng tamis, ngunit may dalang banta na tila isang aninong laging nakasunod. Antonio, nakalimutan mo palang pirmahan ang mga papeles para sa school enrollment ni Angelo. Iniwan ko sa desk mo. Alam ko namang ang kapakanan ng anak mo ang uunahin mo. Di ba? Napatigil si Antonio sa tapat ng kanyang pinto. Ang mga papeles na yon ay hindi lamang dokumento ng pag-aaral. Ang mga ito ay katibayan ng kanyang pagsuko sa harap ng isang kaaway na handang gawin ang lahat hanggang kailan niya kayang magpanggap na sunod-sunuran habang ang bawat segundo ay unti-unting pumapatay sa pag-asa ng kanyang mga anak. At paano kung ang paaralang binabanggit ni Imelda ay hindi lamang isang eskwelahan, kundi isang kulungang wala ng labasan? Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Ang pinakamalalim na hiwa ay yaong nakabaon sa tiwala. Ang kaisipang ito ang tanging kasama ni Antonio habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang lumang bahagi ng Binondo. Malayo ito sa kislap at bango ng Forbes Park. Dito, ang hangin ay may amoy ng kinalawang na bakal at maalat na dagat. Isang lugar kung saan ang mga sikreto ay madaling itago, ngunit mas madali ring mabili kung alam mo kung sino ang lalapitan. Pumasok siya sa isang maliit at maalikabok na opisina sa itaas ng isang tindahan ng mga tela. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na hagdanan ay lumilikha ng marahang pag-inggit, tila ba nagrereklamo ang gusali sa bigat ng kanyang daladalang katotohanan. Doon ay naghihintay si Pilo, isang dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang thimik na tagahanap ng mga nawawalang piraso ng nakaraan. Sir Antonio, nakuha ko na ang mga dokumentong hinihingi mo. Bungad ni Pilo habang inilalapag ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng envelope na tumama sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Binuksan ni Antonio ang envelope. Ang unang tumambad sa kanya ay isang lumang litrato, isang kupas na imahe mula sa isang probinsya sa Samar, 10 taon na ang nakararaan. Sa litrato, nakita niya ang isang mas batang Imelda. Wala pa ang mamahaling alahas at maamong mukha na ipinapakita nito ngayon. Nakasandal siya sa isang lalaking pamilyar, ang tindig, si Ricardo. Ang dalawa ay nakangiti sa harap ng isang maliit na bahay, tila ba mga magkasintahang puno ng pangarap. Magkasintahan sila sa probinsya nila sa barangay San Sebastian, sir. Paliwanag ni Pilo, ang boses ay seryoso at walang halong biro. Hindi lang sila basta magkakilala. Si Imelda
ay may mahabang listahan ng mga kaso ng panloloko bago pa siya napunta sa Maynila. At si Ricardo, siya ang laging gumagawa ng maruming trabaho para sa kanya, ang kidnapping ng mga anak niyo. Hindi yun ang unang pagkakataon na gumawa sila ng ganoong senaryo. May isang pamilya na rin silang nabiktima sa Cebu bago sila lumipat dito. Naramdaman ni Antonio ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang mukha. Ang bawat salita ni Pilo ay tila isang malakas na hampas sa kanyang sikmura. Dahilan upang mawalan siya ng lakas na huminga. Ang buong buhay niya kasama si Imelda, ang kasal, ang pag-aaruga sa mga bata, ang mga gabi ng pagbabahagi ng mga pangarap, ay isa lamang palang mahabang kabanata sa isang aklat ng krimen. So, she planned everything from the start, simula nung nag-apply siyang waitress sa paborito kong restaurant? Ang tanong ni Antonio, ang boses ay nanginginig sa tindi ng puot. Yes, sir. Pinag-aralan niya ang bawat galaw mo. Alam niyang gabi-gabi kang dumadaan doon pagkatapos ng trabaho. Ang kidnapping, it was a calculated risk. Kailangan nilang gumawa ng isang hero act para sigurado ang pasok niya sa buhay mo. She didn't save your children, sir. She orchestrated their trauma just to get your signature on a marriage contract. Hinawakan ni Antonio ang litrato ni Imelda at Ricardo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa papel. Nais na punitin ang mga mukhang nakangiti sa kanya. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang inosenteng bata na ginamit bilang kasangkapan sa isang madugong laro ng kasakiman. Bumalik si Antonio sa kanyang mansyon bago lumubog ang araw. Pagpasok niya, nakita niya si Imelda na masayang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Tila isang perpektong asawa na naghihintay sa kanyang asawa. Ang bawat kumpas ng kamay nito ay tila isang insulto sa kanyang katalinuhan. Hon, you're home! Bakit parang ang putla mo? Ang boses ni Imelda ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang papalapit siya upang kunin ang briefcase ni Antonio. Masama lang ang pakiramdam ko, Imelda. Kailangan ko lang magpahinga. Tugon ni Antonio. Iniiwas ang kanyang mukha upang hindi makita ng babae ang nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. Habang paakyat siya sa hagdan, naramdaman ni Antonio ang bigat ng brown envelope na nakatago sa loob ng kanyang jacket. Ito ang kanyang sandata, ngunit alam niyang hindi pa sapat ang mga papel na ito. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatanggihan ni Imelda, isang pagkakataon na huliin siya sa akto ng kanyang pagkakanulo. Ngunit nang makapasok siya sa kanyang opisina, napatigil siya. Ang kanyang drawer, kung saan niya iniwan ang susi ng kanyang personal na vault, ay bahagyang nakabukas. Isang maliit na bakas ng pabango ni Imelda ang naiwan sa hangin. Isang amoy na dati ay nagpapangiti sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa takot. Alam na ba ni Imelda na may kinukuha siyang impormasyon o may iba pa itong hinahanap na mas mahalaga kaysa sa pera? Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Antonio ang marahang pagpihit ng doorknob ng kanyang opisina. Isang anino ang dahan-dahang gumapang sa sahig mula sa ilalim ng pinto. Ang labanan ay hindi na lamang sa loob ng kanyang isipan. Ang kaaway ay nasa harap na mismo ng kanyang pintuan, bit-bit ang isang matamis na ngiti na may kasamang lason. Ang kalangitan ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Antonio. Ang makapal at madidilim na ulap ay nagsimulang magpakawala ng malalakas na buhos ng ulan, kung saan ang bawat butil ay tila mga maliliit na bato na humahampas sa bubungan ng kanyang sasakyan. Sa gitna ng dilim at sa ilalim ng hagupit ng bagyo, nakatigil si Antonio sa isang liblib na bahagi ng isang abandonadong parke. Ilang metro ang layo mula sa sasakyan ni Imelda. Pinatay niya ang lahat ng ilaw ng kanyang SUV. Hinayaang balutin siya ng kadiliman habang ang kanyang mga mata ay mataman na nakatuon sa figura ng kanyang asawa sa labas. Nakita niya si Imelda na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno, pilit
Pilit na pinapayungan ang kanyang sarili laban sa hangin na tila nais siyang tangayin. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng mga naglalakihang kagamitan sa konstruksyon sa di kalayuan. Si Ricardo. Ang bawat hakbang ng lalaki patungo kay Imelda ay tila isang banta na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Antonio. Binaba ni Antonio ang bintana ng kanyang sasakyan ng bahagya. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin ay humampas sa kanyang mukha, kasabay ng boses ni Imelda na pilit na inilalakas upang marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Ito na ang huling pera na makukuha mo sa akin, Ricardo. Kunin mo na ito at umalis ka na sa buhay namin. Ang sigaw ni Imelda habang iniaabot ang isang bag na puno ng pera. Ang kanyang buhok ay basa na at nakadikit sa kanyang mukha. Nawala na ang lahat ng pagkapino at rangya na madalas niyang ipinapakita. Tumawa si Ricardo, isang tunog na tila kinalawang na bakal na nagkiskisan, puno ng pang-uuyam. Huli, Imelda, hanggat nakaupo ka sa tronong yon ni Antonio, hindi matatapos ang ugnayan natin. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbuhat sa mga batang yon papunta sa madilim na bodega? Nakalimutan mo na ba kung gaano kakagalit sa kanila dahil sila ang hadlang sa yaman na gusto mo? Tumahimik ka! Ang boses ni Imelda ay naging isang matinis na tili. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon para magkaroon tayo ng magandang buhay. Pero ngayon, ayaw ko na. Pagod na akong magpanggap na mahal ko ang mga batang yon. Tuwing titingin ako sa mukha ni na Angelo at Sofia, ang nakikita ko lang ay ang hadlang sa kalayaan ko. Naiirita ako sa bawat iyak nila, sa bawat haplos nila. Naramdaman ni Antonio ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa kanyang dibdib, winawasak ang huling piraso ng kanyang pagkatao na umaasa pa ring may katiting na kabutihan sa babaeng ito. Ang pag-amin ni Imelda na kinamumuhian nito ang kanyang mga anak ay ang pinakamasakit na katotohanang kinailangan niyang tanggapin. Ang babaeng itinuring niyang anghel ay isang halimaw na walang ibang mahal kundi ang sarili at ang pera. Ayaw mo na? Ang mapanganib na tanong ni Ricardo habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Imelda. Puwede kitang ilaglag sa asawa mo ngayon din. Sasabihin ko sa kanya na ikaw mismo ang nag-utos sa akin na huwag silang pakainin noong nakakulong sila sa akin. Sasabihin ko sa kanya kung paano mo pinangarap na mawala na sila ng tuluyan. Gawin mo, hamon ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy sa gitna ng baha. Sa tingin mo ba maniniwala siya sa isang kriminal na tulad mo? Ako ang bida sa kwentong ito, Ricardo. Ako ang asawang nagligtas sa kanila. Isang salita ko lang, ikaw ang mabubulok sa kulungan. Sa loob ng sasakyan, napakapit si Antonio sa manibela nang ganoon na lamang kahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa balat ng manibela, habang ang mga luha ay nagsimulang humalo sa pawis sa kanyang noo. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang amang nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Ang kanyang galit ay hindi na lamang isang apoy. Ito ay naging isang malawak at malamig na karagatan ng puot. Nakita ni Antonio ang pagtulak ni Imelda kay Ricardo bago ito mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang sariling sasakyan. Ang malakas na pagsara ng pinto ng kotse ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng parke pagkatapos ng kanilang pagtatalo. Pinanood ni Antonio ang pag-alis ni Imelda. Ang mga ilaw ng sasakyan nito ay dahan-dahang naglaho sa gitna ng makapal na ulan. Nanatiling nakatigil si Antonio sa dilim. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang bintana ay tila mga luha ng kanyang mga anak na humihingi ng katarungan. Ang pagtataksil ni Imelda ay hindi lamang sa kanyang pag-ibig, kundi sa mismong buhay ng kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang telepono.
Sa loob ng recording app, nakarehistro ang bawat segundo ng pag-uusap ni na Imelda at Ricardo. Ito na ang katapusan ng kanyang pagiging bulag. Ngunit habang tinitingnan niya ang madilim na kalsada, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Kapag ibinagsak na niya ang katotohanan, paano niya muling bubuuin ang tiwala ng kanyang mga anak na matagal na niyang pinabayaan sa kamay ng isang kaaway? At handa ba siyang harapin ang huling alas na maaaring ilabas ni Imelda kapag nalaman nitong wala na siyang matatakbuhan? Ang mansyon ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa ginto at marmol. Pagpasok ni Antonio, ang malamig na liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay tumama sa kanyang mga mata. Ngunit wala itong naibigay na init sa kanyang naninigas na katawan. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang basang jacket ay lumilikha ng maliliit na marka sa sahig, tila mga bakas ng isang taong naglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Nakaupo si Imelda sa sofa, marahang humihigop ng tsaa, habang nakatingin sa isang fashion magazine. Nang mapansin niya si Antonio, agad siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay mabilis na nagbihis ng pag-aalala. Hon! Diyos ko! Basang-basa ka! Bakit hindi ka tumawag para masalubong ka ng mga guard sa sasakyan? Baka magkasakit ka niyan. Hindi gumalaw si Antonio. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babaeng. Sa loob ng 2 taon ay itinuring niyang anghel. Ngayon, ang nakikita niya ay isang estranghero. Isang mahusay na aktres na ang bawat luha at ngiti ay may katapat na halaga ng pera. Tapos na ang palabas, Imelda. Ang boses ni Antonio ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mababa, malamig, at may dalang panganib na hindi pa naririnig ng babae kailanman. Napatigil si Imelda sa paglapit. Ang kanyang kamay na may hawak na bimpo ay naging estatwa sa hangin. Anong sinasabi mo, Hon? Are you okay? Masyado ka lang sigurong pagod sa work. Mabilis na kinuha ni Antonio ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang marahang pagpindot niya sa screen ay nagresulta sa pag-alingaungaw ng isang boses sa loob ng tahimik na salas. Ito na ang huling pera na makukuha mo sa akin, Ricardo. Naiirita ako sa bawat iyak nila, sa bawat haplos nila. Ang bawat salita na lumalabas sa speaker ay tila isang malakas na sampal na nagpalingon sa mukha ni Imelda. Ang kanyang maputlang pisngi ay naging tila abo. Ang baso ng tsaa sa kanyang kabilang kamay ay dahan-dahang tumagilid hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Ang porselana ay nagkadurog-durog sa libu-libong piraso kasabay ng pagguho ng kanyang balat kayo. Dahan-dahang nagbago ang mukha ni Imelda. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang mapait at matalim na ngiti. Itinayo niya ang kanyang katawan ng tuwid. Nawala ang lahat ng pagkakuba ng isang mapagkumbabang asawa. Ang kanyang tingin ay naging kasing talim ng mga kuko ng isang Manila. So nalaman mo rin, ang boses ni Imelda ay wala na ang tamis. Ngayon ay tila ito isang kinalawang na kutsilyo. Akala ko ay mas matatagalan mo pa ang pagiging bulag, Antonio. Masyado ka kasing naniwala sa milagro. Paano mo nagawa iyon? Ang tanong ni Antonio. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Ang mga bata sila, Imelda. Paano mo silang nagawang saktan? Paano mo silang nagawang gamitin para lang makapasok sa buhay ko? Tumawa si Imelda, isang tunog na puno ng lason at walang bahid ng pagsisisi. Dahil karapat-dapat ako sa buhay na ito. Pagod na ako sa pagiging mahirap, Antonio. Pagod na akong magmakaawa para sa barya. Ang mga anak mo, swerte pa nga sila dahil hindi ko sila hinayaang patayin ni Ricardo. Ginamit ko lang sila bilang tulay. At aminin mo, naging masaya ka naman sa piling ko. 'Di ba? Lumapit si Antonio ng isang hakbang. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig sa tindi ng pagpipigil na huwag saktan ng babae. Wala kang puso. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ngayon din, umalis ka sa bahay na ito.
Wala kang makukuha kahit isang kusing. Isusuka ka ng pamilyang ito. Ngumisi si Imelda, isang ngising puno ng tiwala sa sarili. Sa tingin mo ba ay ganoon kadali iyon? Nakalimutan mo na yata na asawa mo ako sa batas. Kalahati ng yaman mo, Antonio, ay akin. At kapag nalaman ng media na ang dakilang Antonio de la Vega ay nagpakasal sa isang kriminal, isipin mo na lang ang mangyayari sa stocks ng kumpanya mo. Handa ka bang mawala ang lahat para lang sa katarungan? Naramdaman ni Antonio ang tila paghinto ng kanyang paghinga. Ang kasamaan ni Imelda ay walang hangganan. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa itaas ng hagdan. Lumingon siya at nakita si Angelo na nakatayo doon, yakap-yakap si Sofia. Ang mga bata ay nakasaksi sa lahat. Ang takot sa kanilang mga mata ay tila isang bagong sugat na bumuka sa puso ni Antonio. Tumingin muli si Antonio kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit kundi ng isang malamig at matibay na desisyon. Maaring makuha mo ang pera ko, Imelda, pero hinding-hindi mo na mahahawakan ang mga anak ko. Handa akong mawala ang bawat sentimo ko. Mabulok ka lang sa kulungan. Isang kislap ng tunay na kaba ang dumaan sa mga mata ni Imelda nang mapansin niya ang mga bodyguard ni Antonio na dahan-dahang pinalilibutan ang salas. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na dinampot ni Imelda ang isang matulis na piraso ng basag na porselana mula sa sahig. Huwag kayong lalapit. Ang tili ni Imelda, ang kanyang mukha ay tila sa isang baliw na nawalan na ng matatakbuhan. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong may isasama ako. Napatigil ang lahat. Sa gitna ng tensyon, ang tanging naririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas at ang mabilis na paghinga ni Antonio. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag at ang halimaw ay nakawala na. Ngunit sa kanyang desperasyon, anong huling alas ang itinatago pa ni Imelda na maaring magpabago sa kapalaran ng lahat sa loob ng isang iglap? Isang hakbang pa, Antonio, at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang mga ngiti ng mga batang ito. Ang boses ni Imelda ay tila isang matulis na bakal na kinalo sa semento, nanginginig sa desperasyon at galit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapagkunwaring lambing, ay nanlilisik na ngayon habang nakatutok ang matulis na piraso ng basag na porselana sa kanyang sariling leeg, habang ang kabilang kamay niya ay nakaturo sa mga bata sa itaas ng hagdan. Ang bawat mabilis na paghinga niya ay nagpapakita ng isang taong nawalan na ng katinuan dahil sa pagkatalo. Napatigil si Antonio. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nakahanda, hindi para sumugod, kundi para maging kalasag. Lumingon siya sa itaas at nakita ang nanlilisik na takot sa mga mata ni na Angelo at Sofia. Ang maliliit nilang kamay ay mahigpit na magkahawak. Tila ba yun na lamang ang tanging sandigan nila sa mundong biglang gumuho. Imelda, bitawan mo yan. Huwag mong idamay ang mga bata sa kasalanan mo. Ang pakiusap ni Antonio, ang kanyang tinig ay mababa at puno ng babala. Huwag mong dungisan ang huling pagkakataon mo na itama ang lahat. Itama? Wala na akong itatama, Antonio. Ang tili ni Imelda, habang ang mga luha ng galit ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Simula nang pumasok ako rito, isa lang ang gusto ko, ang hindi na muling bumalik sa hirap. At ngayon, dahil sa mga batang yan, mawawala ang lahat sa akin. Hindi ako papayag. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na pagbukas ng pangunahing pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito tunog ng karahasan, kundi ang tunog ng katarungang dumarating. Pumasok ang mga tauhan ng pulisya, kasama si Pilo. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni Imelda. Dahilan,
upang mas lalo itong magwala sa takot. Ma'am Imelda, ibaba niyo ang hawak niyo. Napapaligiran na kayo. Ang utos ng isang opisyal. Ngunit sa halip na sumuko, mabilis na tumakbo si Imelda patungo sa hagdan. Nais niyang abutin si Sofia. Nais niyang gamitin ang bata bilang huling alas para makalabas sa mansyong yon. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang takot sa paligid. Nakita ni Antonio ang panganib na mabilis na lumalapit sa kanyang mga anak. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Antonio. Hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip, ginamit niya ang kanyang buong katawan upang harangan ang daan patungo sa mga bata. Niyakap niya sina Angelo at Sofia nang mahigpit. Itinatago ang kanilang mga mukha sa kanyang dibdib upang hindi nila makita ang bagsik ng kanilang ina-inahan. Naramdaman ni Antonio ang isang matulis na sakit sa kanyang braso nang dapyasin ito ng porselanang hawak ni Imelda, ngunit hindi siya gumalaw. Ang bawat patak ng init na dumadaloy mula sa kanyang sugat ay tila walang kwenta kumpara sa lamig na naramdaman niya noong mapabayaan niya ang kanyang mga anak sa kamay ng babaeng ito. Papa! Ang tanging sigaw ni Angelo, isang tawag na punong-puno ng takot, ngunit may kasamang pag-asa. Iyon ang unang pagkakataon na muling nagsalita ang bata sa gitna ng matinding krisis. Mabilis na nadakma ng mga pulis si Imelda bago pa man siya muling makasugod. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa kanyang mga kamay ay tila isang huling tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang panloloko. Habang hinihila siya palabas, patuloy ang kanyang pagsigaw, mga salitang puno ng sumpa at puot, hanggang sa ang kanyang boses ay tuluyang lamunin ng ingay ng ulan sa labas. Naiwan si Antonio na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap pa rin ang dalawang bata. Ang katahimikan ay muling bumalik sa mansyon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikang nakakasakal. Ito ay ang katahimikan ng pagtatapos ng isang bagyo. Dahan-dahang humiwalay si Antonio at tiningnan ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang pinupunasan ang mga luha sa kanilang mga pisngi. Patawarin niyo si Papa. Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo uli. Pangako. Si Angelo na laging umiiwas sa haplos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang sugatang braso ng kanyang ama. Sa simpleng haplos na yon, naramdaman ni Antonio ang isang kislap ng pagpapatawad na mas mahalaga pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ngunit habang inilalayo ang mga bata patungo sa ligtas na silid, nakita ni Antonio ang isang naiwang sobre sa sofa na nahulog mula sa gamit ni Imelda. Isang dokumentong may tatak ng isang ospital, isang huling lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanilang inaakalang tapos na. Ano ang nilalaman ng papel na yon na tila ba ayaw pang pakawalan ang pamilya De La Vega sa kamay ng nakaraan? Ang tunog ng papalayong mga sasakyan ng pulis ay dahan-dahang nabaon sa ingay ng patuloy na pagbuhos ng ulan, hanggang sa ang mansyon ay muling balutin ng isang uri ng katahimikang hindi na nagdadala ng takot. Ito ay ang katahimikan ng isang paghinga pagkatapos ng mahabang pagkakasakal. Sa loob ng malawak na salas, ang amoy ng lason at panlilinlang na dinala ni Imelda ay tila unti-unti ring tinatangay ng hangin na pumapasok mula sa nakabukas na pinto. Nakatayo si Antonio sa gitna ng silid. Ang kanyang braso ay may benda na ngayon na inilagay ng mga medik bago sila umalis. Ngunit hindi ang hapdi ng sugat ang kanyang iniisip. Hawak niya ang sobrang nahulog mula sa gamit ni Imelda, ang huling piraso ng puzzle na naging buhay nila sa loob ng 2 taon. Dahan-dahan niyang inilabas ang papel. Ito ay isang medical report mula sa isang pribadong klinika. May petsang 3 buwan na ang nakalilipas. Nakasaad doon ang isang huwad na resulta ng ultrasound at mga pekeng reseta para sa pagbubuntis. Naramdaman ni Antonio ang isang malamig na pangingilabot. Plinaplano na pala ni Imelda ang susunod niyang hakbang, ang magpanggap na buntis upang mas lalong gapusin si Antonio sa utang na loob
at pigilan ang anumang balak nitong hiwalayan siya. Walang hangganan ng iyong kasamaan, Imelda. Ang bulong ni Antonio sa kanyang sarili. Nilamukos niya ang papel hanggang sa maging isang maliit na bola ito ng basura. Simbolo ng lahat ng huwad na pangakong itinanim ng babae sa kanyang puso. Mula sa kusina, lumabas si Nanay Rosa. May dalang mainit na gatas para sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin sa kakaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, bakas ang ginhawa sa kanyang bawat galaw. Sir Antonio, nakatulog na po si Sofia. Si Angelo naman po ay ayaw bumitaw sa kamay ng kanyang kapatid. Tila binabantayan niya po ang bawat hininga nito. Tumango si Antonio. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa awa. Salamat, Nanay Rosa. Salamat dahil nanatili ka sa tabi nila noong wala ako sa katinuan. Umakyat si Antonio sa silid ng kanyang mga anak. Ang marang pagpihit niya ng doorknob ay hindi na nagdudulot ng kaba sa mga bata. Pagpasok niya, nakita niya ang dalawang maliliit na figura na magkayakap sa ilalim ng makapal na kumot. Ang liwanag mula sa lamp sa gilid ng kama ay nagbibigay ng isang mainit na aura sa kanilang mga mukha, na sa unang pagkakataon ay mukhang payapa at walang bakas ng pag-aalinlangan. Naupo si Antonio sa gilid ng kama. Dahan-dahang idinilat ni Angelo ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi umurong ang bata. Hindi rin ito nagtangkang itago ang kanyang mga braso. Sa halip, dahan-dahang inabot ni Angelo ang kamay ng kanyang ama. Ang maliit na palad ng bata na nakapatong sa malaking kamay ni Antonio ay tila isang tulay na muling nagdurugtong sa dalawang mundong matagal na nagkawalay. Papa! Ang mahinang tawag ni Angelo. Ang boses ay paos pa rin ngunit malinaw. Hindi na po ba siya babalik? Naramdaman ni Antonio ang pag-agos ng luha sa kanyang sariling mga pisngi. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak ng matagal. Dinarama ang init ng balat nito na tila isang himala. Hindi na, anak. Hinding-hindi na niya kayo masasaktan uli. Simula ngayon tayo na lang tatlo. Pangako ni Papa, pakikinggan ko na kayo. Hinding-hindi na ako magiging bulag. Sa ibaba ng mansyon, muling pumasok si Pilo upang ihatid ang balita. Sir Antonio, nahuli na rin po si Ricardo sa kuta niya sa malapit sa pier. Sinubukan niyang tumakas, pero wala na siyang matatataguan. Pareho na silang magbabayad sa batas. Huminga ng malalim si Antonio. Isang buntong hininga na tila naglalabas ng lahat ng bigat na naipon sa kanyang dibdib sa loob ng mahabang panahon. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit alam niyang ang tunay na laban ay kasisimula pa lamang. Ang laban para sa muling pagbubuo ng tiwala. Ang laban para sa paghilom ng mga sugat na hindi nakikita. Tumingin si Antonio sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimula ng tumila at sa dulo ng madilim na langit, isang manipis na guhit ng liwanag ang nagsisimulang sumilip. Ito ay hindi lamang hudyat ng bagong umaga, kundi hudyat ng isang bagong simula para sa pamilyang De La Vega. Isang simula na hindi na nakabatay sa utang na loob, kundi sa tunay at wagas na pagmamahal. Ngunit habang tinititigan niya ang payapang mukha ng kanyang mga anak, alam ni Antonio na may isang malaking hakbang pa siyang kailangang gawin upang tuluyang mapalaya ang kanilang mga kaluluwa mula sa multo ni Imelda. Handa na ba siyang harapin ang nakaraan at humingi ng tawad sa harap ng puntod ng kanyang unang asawa? Ang tunay na ina nina Angelo at Sofia na kanyang nakalimutan sa gitna ng kanyang pagkabulag. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumapang sa makintab na sahig ng mansyon, tila isang gintong kamay na nagbubura sa bawat aninong naiwan ng nakaraang gabi. Sa labas, ang mga ibon ay nagsisimulang umawit sa mga sanga ng puno ng nara, isang melodiya ng kalayaan na matagal nang hindi naririnig sa loob ng bakuran ng mga De La Vega. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng basang damo at ang pangako ng isang araw na wala ng takot. Sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Antonio habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang anak. Si Sofia ay masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro
Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na tumatama sa malambot na damuhan. Si Angelo naman ay nakaupo sa isang bangko, may hawak na sketchpad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na madidilim na figura ang kanyang iginuguhit. Sa ilalim ng kanyang lapis, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang malaking bahay na may maliwanag na araw sa itaas at tatlong figurang magkakahawak kamay. Lumapit si Antonio at dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa damuhan, isang posisyon ng pagpapakumbaba na hindi pa niya nagawa kailanman bilang isang makapangyarihang milyonaryo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Angelo at Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang matibay na pag-asa. Angelo, Sofia, makinig kayo kay Papa. Ang simula ni Antonio, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Alam ko na hindi sapat ang salitang patawad para sa lahat ng sakit na dinanas ninyo dahil sa pagkabulag ko. Pinabayaan ko kayong magdusa sa kamay ng maling tao. Pero simula sa araw na ito, hinding-hindi na mauulit iyon. Kayo ang pinakamalaking kayamanan ko. Hindi ang kumpanyang ito. Hindi ang bahay na ito. Binitawan ni Angelo ang kanyang lapis at tumingin ng diretso sa kanyang ama. Ang malalim na lumbay sa kanyang mga mata ay tila dahan-dahang natutunaw. Sa unang pagkakataon, isang maliit at mahiwagang ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Okay lang po, Papa. Basta po huwag niyo na kaming iiwan uli. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumuwas sa lahat ng dumi sa puso ni Antonio. Niyakap niya ang kanyang mga anak nang ganoon na lamang kahigpit. Nadarama ang tibok ng kanilang mga puso na sumasabay sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang mansyon ay hindi na isang gintong kabaong. Ito ay muling naging isang tahanan. Pagkalipas ng ilang oras, nagpasya si Antonio na dalhin ang mga bata sa isang lugar na matagal na nilang hindi nadadalaw. Ang sementeryo ay tahimik, balot ng amoy ng mga sariwang bulaklak at kandila. Huminto sila sa harap ng isang maayos na puntod na may nakaukit na pangalang Maria de la Vega, ang tunay na ina ni Angelo at Sofia. Inilapag ni Sofia ang isang palumpon ng mapuputing liryo sa ibabaw ng marmol. Lumuhod silang tatlo at nag-alay ng isang tahimik na panalangin. Naramdaman ni Antonio ang isang malambot na simoy ng hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Tila isang banayad na haplos mula sa kanyang yumaong asawa na nagpapahiwatig na sa wakas ay mapayapa na rin ito dahil ligtas na ang kanilang mga anak. Maria, patawad dahil naligaw ako ng landas. Ang bulong ni Antonio sa kanyang isipan habang nakatitig sa larawan ng asawa. Ngunit ngayon, nahanap ko na ang daan pabalik sa kanila. Aalagaan ko sila para sa ating dalawa. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, narinig ni Antonio ang isang tunog na tila musika sa kanyang pandinig. Ang malutong na tawa ni Sofia habang kinukulit ang kanyang kuya. Ang bawat hakbang nila ay tila pag-iwan sa isang madilim na kabanata at pagpasok sa isang mundo ng liwanag. Bago sila makasakay, tumigil si Antonio at lumingon sa malawak na kalangitan. Ang araw ay nasa rurok na ng kanyang ningning, tila binabasbasan ang kanilang bagong simula. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, alam ni Antonio na ang tunay na paghilom ay isang mahabang proseso. Marami pa silang pagdadaanan, marami pang mga gabi ng pag-uusap at mga luha ng pagpapatawad. Handa na ba kayong umuwi? Ang tanong ni Antonio sa kanyang mga anak. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at katiyakan. Opo, Papa. Uwi na po tayo, ang tugon ni Angelo, habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Sa kanilang paglayo, ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Ang pamilya de la Vega ay hindi na muling magiging biktima ng anumang kasinungalingan dahil ang kanilang pundasyon ay hindi nagawa sa utang na loob, kundi sa katotohanang nagpalaya sa kanilang lahat. Ngunit habang sila ay paalis, isang katanungan ang nananatiling
nakasabit sa hangin. Paano gagamitin ni Antonio ang kanyang yaman at kapangyarihan upang matiyak na wala ng ibang batang makakaranas ng dilim na dinaanan ni na Angelo at Sofia? Ang mga pader ng mansyong De La Vega ay hindi na nagbubulong ng mga madidilim na lihim. Sa halip na ang malamig at nakakabinging katahimikan ng takot, ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga na ngayon ng kagalakan. Ang bawat bintana ay nakabukas ng malawak. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang liwanag ng araw na tila naglilinis sa bawat bakas ng mapait na kahapon. 1 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ang mga tili ng galit ni Imelda sa loob ng bahay na ito. Ayon sa huling balita mula kay Pilo, ang babaeng minsang naging reyna ng panlilinlang ay nahaharap na ngayon sa habambuhay na pagkabilanggo kasama ang kanyang kasapakat na si Ricardo. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang mga kasinungalingan, tanging ang malamig na rehas at ang sarili niyang budhi na lamang ang kanyang kasama. Ang hustisya ay hindi naging mabilis, ngunit ito ay naging ganap. Sa malawak na hardin, nakaupo si Antonio sa damuhan, isang bagay na hinding-hindi niya gagawin noong siya ay nakatuon lamang sa kanyang mga kumpanya. Sa kanyang tabi, si Angelo ay abala sa pagpipinta sa isang malaking canvas. Hindi na ito mga larawan ng hawla o mga halimaw. Ang canvas ay puno ng maliliwanag na kulay. Asul na langit, luntiang mga puno, at isang pamilyang kumakain sa ilalim ng araw. Ang boses ni Angelo ay malinaw na, puno ng sigla, habang ipinaliliwanag niya kay Sofia ang bawat kulay na kanyang ginagamit. Papa, tingnan mo po, iginuhit ko si Nanay Maria sa langit. Nakangiti siya sa atin. Masayang sabi ni Angelo, habang itinuturo ang isang maputing ulap na tila hugis ng isang anghel. Naramdaman ni Antonio ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Napakaganda, anak. Siguradong masayang-masaya siya dahil nakikita niyang matapang at masaya na kayo. Si Sofia naman ay tumatakbo patungo sa kanila. Dala ang isang basket ng mga pinitas na bulaklak. Ang kanyang tawa ay tila isang malutong na melodiya na pumapawi sa lahat ng pagod ni Antonio. Yumakap ang bata sa leeg ng kanyang ama. At doon, sa gitna ng haplos ng kanyang mga anak, natagpuan ni Antonio ang tunay na kapayapaan. Nahanap na ba niya ang pagpapatawad? Oo, ngunit hindi para kay Imelda. Pinatawad ni Antonio ang kanyang sarili. Tinanggap niya ang kanyang mga pagkakamali at ginamit ang mga ito upang maging isang mas mabuting ama. Ang sugat sa kanyang braso ay naging isang peklat na lamang, ngunit ang aral na iniwan nito ay habambuhay na nakaukit sa kanyang puso. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o sa ningning ng mga ari-arian, kundi sa tibay ng ugnayan at sa katapatan ng bawat miyembro ng pamilya. Isinandal ni Antonio ang kanyang ulo sa puno ng nara at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, narinig niya ang isang mahinang bulong, tila isang paalala mula sa hangin. Ang pagmamahal ay hindi humihingi ng utang na loob. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalaya at nagliligtas. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang mga anak na ngayon ay naghahabulan sa ilalim ng sikat ng araw. Ang pamilya De La Vega ay hindi lamang nakaligtas sa bagyo. Sila ay muling sumibol mula sa mga guho nito, mas matatag, mas matapang at puno ng pag-asa. Ang kabanata ng dusa ay tuluyan ng natapos at ang bawat pahinang susulatin nila simula ngayon ay mapupuno na ng wagas na pagmamahal at katotohanan. Salamat, Papa, dahil pinakinggan mo kami. Ang mahinang bulong ni Angelo bago ito muling bumalik sa kanyang pagpipinta. Ngumiti si Antonio. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na abot-tanaw. Alam niyang sa wakas, ang kanilang tahanan ay tunay na silungan na ng mga puso.